So ayun guys, bago tayo pupunta sa emission, dapat i-check natin muna kung gumagana yung mga signal light natin, brake light natin, at sa headlight natin. So meron pa akong papalitan dito guys dahil hindi na stock yung ito ko, brake light. Ito yung original niya. So ipapakita ko sa inyo yung pinalit ko. Yan, open na. Kung makikita nyo, yan, nagaganyan na siya. Open mo, Amir, open. Hinatayin niya, Amir. Yan. Wait, Amir, open mo lang. Yan. Pag makikita nyo, naga-blink-blink siya. So, baka sisitahin siya ng LTO. So, balik ko muna ng stock. So, ito na guys, nakuha ko na. So ito yung nilagay ko sa likod kanina. So ngayon back to stock na tayo. Makikita nyo. Yan. Original na siya. So mag-base na ako para makapunta na akong LTO. Yan si Amir. Hi! Hi mo Amira. Bye-bye na sila. Ito yung dalawa dito. Oh. Ito sa Amari. Amari, hi mo. Mari oh, mama. So mamaya na sila ulit. Let's go na. Bye-bye na. Bye-bye. Flying kiss, flying kiss. Bye-bye na ha. Morning, bossing. Oh, wait lang. Mayroon ng tao. Nalasan ko. So yun guys, good day and welcome back ulit sa ating vlog. Kakadrop ko lang kay Mrs. So ngayon nandito na tayo sa may town. And for today's video ay pupunta tayo sa Ecozone para kunin yung plate number. Gagawin natin ngayon, paparegister natin guys. Dahil dalawang beses na ako nahuli ng LTO. Masakit sa bulsa guys, nagrereklamo na yung asawa ko. Sabi pa nga ng papa ko, buti pa nung wala kang license, hindi ka nahuhuli ng LTO. Nung nagka-license ka na, dalawang beses ka na nahuli ng LTO. Kahit anong iwas ko sa daan, sa LTO, matsatsamban ka pa rin talaga ng LTO. At saka hindi tayo magpipicture ngayon. First registered ng motor, susubukan natin na walang picture. So andito na tayo guys sa may LTO, sa may San Jose. So tatanungin lang natin, park lang natin dito saglit. Ma'am, tanong ko lang sana ma'am. Yes sir. Natanggap pa ba kayo ng insurance galing sa Cebuana ma'am? Hindi, sa LTO ka magtanong sir. Insurance din kami. Insurance din kayo? Green Gay Rito? Sa LTO sir, sarado man dito, dun sa main. Sa main mismo? Opo, dun yung man yan i-process. Ah, doon i-process. Magkano yung insurance sa inyo ma'am? Naman kami dito. Yung sa inyo ma'am, magkano ma'am? 650 ang sa motor. Ah, sige ma'am, thank you. So yun guys, na-confirm na natin 650 yung gagastusin mo kung diyan ka nagpa-insurance, kung saan banda yung nag-emission. Pero sabi nila, pakita nyo naman itong tinanong ko, di niya alam, dapat doon ko daw itanong sa may LTO, sa may main. So banda pa yun doon sa kabila. So kung iikot pa tayo, malayo-layo na naman yung ikutin natin. So ngayon yung balak ko, punta na lang muna yung plate number natin sa may Ecozone. Medyo malayo yun. So habang umaga pa lang, maaga pa, punta na natin yung plate number natin sa may Ecozone guys. So
let's go. Checkpoint bossing, no? Pulis lang? Highway patrol. Highway patrol lang? Kuha lang yan, no? License lang, no? Ewan ko lang kuya. Kulay yata ng motor din. Ha? RCR din. Yun lang, expired o RCR ko. Police bossing, highway patrol? Oo. Ay, kanina LTO doon. Malakas loob niya, no? Subukan natin. Kasi ikaw lang naman yan, no? Pag pulis sa may city lang, no? No? Dalawang beses na ako nahuli ng LTO, expired registration. Masakit sa bulsa. Sakit sa bulsa yung Sige bossing, subukan ko to. Good luck. Oo. Thank you. So yun, di tayo sinita ng pulis. Hindi naman stricto talaga yung pulis kasi nakita na naman may license ako eh. Walang LTO. At saka sabi ng lalaki na yon, mainit daw yung pulis sa mga hindi standard na kulay ng motor. Check nila yung mga ORCR, pinapara ka talaga nila. Pero pag ganito standard lang yung kulay ng motor, tapos kompleto naman helmet, side mirror, so hindi ka masisitahin ng pulis. So yun, nakalusot tayo. Thank you. Let's go sa Icozon City. Ay, let's go sa Icozon. Paglagpas natin sa may tulay na to, Icozon na to. Ang ganda dito, lamig ng panahon. Ang lamig ng hangin. Uy, sarap ng hangin. May ilog pala dito, oh. Kaso hindi ko alam kung pwede maligo dyan. Eto, Icozon. Papasok na tayo ng Icozon. Magkuha sana ako ng plate number, bossing. number. Oo. Oo. Rotonda raw. Rotonda. Atras del building. Dito. Thank you, bossing. Thank you. Atras na building daw. Diyan sa may kaliwa na yan. So ikot muna tayo ng rotonda. First time ko nakapasok dito, guys. Kung hindi lang sa plate number, hindi tayo makakapasok dito. Oops, dito rotonda. Ito, ito yung this way LTO. So yun. Saan mo mag-park? Dito na tayo mag-park. So jam muna yung motor natin. Dito tayo sa may LTO. Ito. Ewan ko kung pwede mag-camera dito, guys. Try natin patago yung camera. Morning. Morning po. Magkuha ang plate number, sir? Plate number? Opo. Doon sa doon yung glass. Ayun. Thank you po. Thank you. Bali yung one ma'am nakapangalan kay Papa ma'am. Tapos meron pa ako dalang authorization. Tapos ID niya, signature at saka ID pa rin. Sige.
Ito yung plaka ko. Bali, kukunin ko siya ma'am kung saan ako kumuha ng motor. Doon na banda. Bali, papakita. Papakita ko lang ito ma'am. Sige ma'am, thank you so much ma'am. Thank you. Ay ay ay. So ayan guys, bali yung plate number pala ng motor natin ay nasa kasa kung saan ako kumuha ng motor na to. So ito, palabas na tayo. Thank you. Thank you. So yun guys, bali update ko na lang kayo pag nandun na tayo sa may kasa kung saan natin kukunin yung plate number dahil mahaba-habang biyahe na naman to papunta doon. So let's go. Park ko lang. So magkawa ko sir plate number. Plate number. Dito lang ha. So ayan guys, bali sad to say hindi natin nakuha yung plate number dahil hahanapin pa daw nila sa warehouse. Dahil nagpadala na yung LTO sa kanila ng 7 box ng plate number. So check pa nila kung nandoon. Kinuha lang yung name at saka contact number. Every Saturday daw sila nagre-release ng plate number. So buti na lang nakapunta tayo kanina sa LTO doon sa EcoZone na ibigay sa atin yung information ng plate number. Sinulat nila doon sa may Xerox. So ang gagawin natin ngayon, susubukan natin kung makapag restore tayo kahit hindi nakalagay sa atin motor yung original na plate number. So let's go. Sorry pa. Magpaparegister sana ako, ma'am. Paparegister lista ba? Bukas na lang sir, wala na. Sabi, di daw pa. Walang listahan. Okay na sir, punta lang kayo bukas. First come first serve bukas. Maaga no? Mga anong oras pa, ma'am? 7:30, open naman kami. 7:30? Wala Thank you. pang 7, open na. Thank you. Thank you, sir. Thank you. The next day. Tanong ko lang sana, boss. Ayaw kayong insurance nito para sa LTO? Insurance para sa LTO po. Accredited po. Opo. Magkano po, ma'am? 300 pesos? What? So yun guys, nakakuha na tayo ng insurance. Kung makikita nyo dyan, bali yung binayad ko 301 peso. Buti meron dito sa may talon-talon guys. Kung banda sa talon-talon lang kayo, pwede kayo kumuha dito ng insurance. Dito lang siya banda, oh. Dyan. Kapila na tayo, guys. Antayin na lang natin term natin. Insurance, 400 lang sir. Para ma-replace sir. Naku, wala pa naman.
Ito, sige. Ito, sa kabila. So yan guys, bali nakuha na natin. Nakalagay na dito pass. Yan. So pupunta na tayo ngayon sa LTO main branch. Doon tayo mag-renew. So let's go. Ask ko lang, ano yung utang ipasin nga rin? Mag-raise to ako. Diyan lang? Sir? Morning. Mag-raise to ako, sir. Mag-call lang na. Thank you. 5 minutes later. Order minutes with the nice. Thank you, ma'am. Okay na to, ma'am? Meanwhile, So ayun guys, kakarating lang natin sa bahay and dito ko na ipapaliwanag sa inyo kung magkano ba nagastos natin sa pagpaparehistro ng motor. And bago ko ipapaliwanag na rin, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung magpaparehistro kayo ng motor, dapat mayroon na kayong original plaka ng motor nyo. Kung wala pa kayo guys nun, pumunta kayo sa may LTO. Dito sa Zamboanga, kung taga Zamboanga kayo, pumunta kayo sa may Santa Barbara LTO. Mayroon nakapaskil doon, ito na picture ko yan. 2018-2019 lumabas na yung plaka niya. So kukunin mo to, kung taga Zamboanga ka, kukunin mo siya sa Ecozone LTO. So malayo yun guys. Dapat pumunta kayo ng maaga pa para hindi masyadong mainit pag inabot kayo ng tanghali. So pag nakuha niyo na yung original plaka niyo guys, pumunta na kayo doon sa may emission. Doon masasuggest ko pupunta kayo sa San Jose LTO dahil hindi siya masyadong stricto pag nagpa-emission kayo, dahil parang tambutso lang yung chine-check nila, hindi na sila nag-check ng mga ilaw, ng signal light, headlight, lahat ng mga abubot sa motor hindi na sila nag-check. So ayun guys, pag-usapan na natin yung mga nagastos natin sa pagpaparehistro ng motor. Gumastos tayo ng insurance 300 peso. Kukuha kayo nito guys sa Cebuana. Wag na sa iba, dahil sa iba mayroon ako narinig 400, meron 500, pero pag sa LTO mismo kayo kukuha ng insurance, nasa 650 yung babayaran nyo. So makikita nyo yung agwat ng price. So mas maganda sa Cebuana kayo dahil same lang naman din, ina-accept lang din naman nila yon. So pagkatapos nyo magpakuha ng insurance, magpa-emission na kayo doon mismo sa San Jose, 400 yung babayaran nyo. Pagkatapos sa emission sa San Jose, pupunta na kayo sa may main LTO mismo. Bali yung gagastusin doon, hindi ko na na-compute kasi mahirap i-compute dahil simula 2018 hanggang sa taon kasalukuyan na 2014 yung agwat ng fine niya ba, kasi hindi pa na-register ng matagal, hindi na-register ng paglabas mula sa kasa. So hindi ko na na-compute, basta yung binayaran ko total 675. So halos gumastos lang ako ng 1,375 yung nagastos ko na pagpaparehistro ng motor. Pero pag wala kayong violation, like hindi kayo expired nung matagal, mura lang guys. Halos hindi lang maabot ng 1,000 pag nagparehistro kayo ng mga ganon. So kung ako sa inyo, wag na kayong mag-fixer. So susubukan yung parehistro ng sarili nyo. Hindi naman kayo matatagalan, hindi naman kayo abutin doon ng mga 3 oras. Maximum siguro mga 1.5 oras lang kayo mag-aantay. Dahil sa emission, mabilis lang. Pagdating nyo doon sa may LTO sa Santa Barbara, mabilis lang din. Wala halos pila. So yun lang guys masasabi ko sa inyo. So hopefully may nalaman kayo. Kung makakatulong sa inyo yung video na to, i-like nyo lang at saka huwag na kalimutan din mag-subscribe. So salamat and see you in the next vlog. Peace out.